Ayon mga kaiksena sa aking nakalap na balita mula sa Okta Research, at galing kay Prof. Ranjit Rai ng Okta Research President. Lumalamang sa survey ng Okta Research ang tambalang Leni Tulfo. Okay? O ano naman kung lumamang. Kaso mga kaiksena, in totality, hindi lang sa isang lugar lumalamang. Sa kabuuan, halos sa buong bansa lumalamang o malamang sa totality ng buong Pilipinas, lamang ang tambalang Leni at Tulfo. Maliwanag? Okay, naintindihan nyo dahil dito sa Okta Research na ginawa nila. Okay? Survey. Pakinggan nyo para maniwala kayo. Baka sabihin nyo, niloloko kayo eh. Ito ang video. Tira. Commission, yung iba non-commission. So, ang ilalabas namin syempre yung non-commission. So, So, lumalabas kasi mga kaiksena sa mga survey na nangyayari sa mga tawag dito, presidential, vice president, at lalo na pagdating na survey, pabor kay Sara, commission, may bayad. Boom! So, merong tinatawag na non-commission at commission na survey. Merong may bayad, merong wala. So, dito sa Okta Research, ang ginawa nilang survey ay walang bayad. Mismo sila yan. Walang nag-utos, walang nagbayad, hindi katulad kay Sara, commission. Boom! Okay, tuloy natin. Wait nga lang. Hindi nyo talaga, wait lang bago kayo sagutin yung mga nagko-comment, akala ko ba ayaw mo kay Tulfo? Akala ko ba galit ka kay Tulfo? Oo nga. Boom! Hindi nyo ba naiintindihan yung topic natin? Hindi mo naiintindihan. Ayan na nga, pinapakita ko na nga. Ako ba nagsasabi nito? Binabalita ko sa inyo. Ngayon, tinitignan ko kung ano ang magiging response nyo dyan sa live survey. Ang kulit naman. Boom! Kanina pa, ba't wala si Trillanes? Ba't wala si ganito? Ba't ganito boto yan? Ayaw namin. Hindi pa naman si Sara, boom! Stress ako. Ang alam ko sa inyo, tatalino nyo. Ba't parang papakita kayo ng kakaiba ngayon tuloy natin. Ay nako. Tuloy natin po Okta Research. Basa-basa pag may time. ito, isa sa non-commission po to. So maliwanag, non-commission, walang bayad. Okay? Tuloy natin. Pero kaming ibang pairings, kasamang iba-ibang mga, Wait lang tapatin ko na kayo Ngayon, ang tanong ko, sino boboto mo kung may botohan ngayon? Si Sara o si Amy o si Leni o si Rapi? Tapatin ko kayo. Si Leni tsaka si Rapi. Boom! Sa tingin nyo, boboto ko yung putang inang si Sara Duterte Bangag at tsaka si Amy Marcos? Kung yan lang ang pagpipilian natin kung yan lang pagpipilian. Yan nga lang ang pagpipilian O sino pipiliin ko? Alang man piliin ko si Sara? Alang man piliin ko si Amy? Di ba kang bumoto? Di yun na mali nyo. Tandaan nyo, kahit nasabihin mo pa na wala kayong gusto dyan, tapos hindi kayo bumoto, para nyo na rin ibinoto, yun, yung ayaw nyong manalo. Boom! Kaya nga ang boto ay makapangyarihan yan. Kapag hindi ka bumoto, wala kang kwentang tao. Diba? Direk, puro kayo nyolo na susunog utak ng mga audio. Bahala kayo sa buhay nyo dyan kung hindi nyo naiintindihan yung sinasama nyo. Diba? Boom! Ito na. Hindi ako Ayan nga pinapakita ko nga sa inyo, diba? Ayan ayan. Okay, tuloy natin. Kilalang politicians natin. At ilalabas rin po namin yung probe na yon. Pero ito kasing pairing na to, ito yung pinakamalapit sa isa't isa. Dikit na sila ngayon, maaaring maintindihan ng mga kababayan natin na lamang na si Mayor Leni at saka Senator Rafi. Pero actually kasi may margin of error tayo na plus. Hindi nyo kita, di ba? May nakalagay doon. Ako babasa. Kita ko dito Nakalagay dito. Question.
Kung ang eleksyon ng Mayo 2028 ay isasagawa ngayon at ang mga sumusunod ay ang mga tambalan para sa pagkapresidente, vice-presidente, aling tambalan ang iyong iboboto? Yan, if the English na to, in English lang. Yan ang tanong. Naiintindihan nyo? Okay. Baka hindi pa rin ha. Tagalog yun. Oo. Minus 3%. So talagang tied lang yan, dikit na dikit. So yan ang kalagayan ng tandem na to. Pero tanda natin, hypothetical to, hindi natin alam kung matutuloy itong tandem na to. Syempre hindi naman to ang lalabas sa eleksyon natin, matagal pa yung eleksyon natin. Ito ay indikasyon lang, no, nagka-tighten yung race. May mga alternatives na from VP Duterte. Tanda si VP Duterte kasi nag-ano na siya nagsabi na siya na tatakbo siya. So last year, O di ba, totoo naman, si Sara pa lang naman na nagsabi na tatakbo siya. Tapos ang matunog lang na pangalan, etong dalawa, kay Lenny, Rapi, yan lang matunog. Yung ibang mga iniisip nyo na gusto nyo tumakbo, wala naman silang sinasabi, di ba? Wala silang sinasabi. Talagang lahat ng tandems tambak, no? Etong specific tandem na to, between 15 to 25 percentage points ang lamang ng Sara Duterte, Amy Marcos na tandem. Ngayon, dikit na. So, sabi dito, wait lang. Wait lang. Boom! Pero na! Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy Lag. Sensya na, nabitin tuloy. Ano ba yan? Na may tumawag sa labas kasi. Kala ko kung ano naman. Istorbo. Bad trip. Sige, tuloy na natin. Hindi ko alam ito yung sinasabi ko. So yun pala, naalala ko na. So nung una, dahil si Sara nagsabi na tatakbo siya, talagang lumalamang siya at walang ibang kandidato pa eh. Siya ang lumalabas sa survey na lamang. Kahit yung mga si Lenny Robredo, si Rapi Tulfo at kung sino pa na mga tatakbo, natatambakan. Kasi yun pa lang ang nagsasabi. Ngayon, binabantayan niya ng Okta Research. At sa paglaon, ito po yung sinasabi, pakinggan nyo mabuti ulit ulitin ko. Ng Sara Duterte, Amy Marcos na tandem. Ngayon, dikit na. So, may nangyayari sa bansa. Pag tingnan nyo yung political map, tingnan nyo naman ito yung breakdown per... Ayan. Ayan NCR. Nangunguna tambalang Lenny Tulfo. Amy at Sara, bagsak. 22%. Balance Luzon, 38%. Boom! Tapos, plus 38 So, 56, tas 22, tas 61 to 23. Okay na? May sounds na ako? Naintindihan nyo na ako? Tuloy tayo.
Loading na naman. area sa NCR, Yeah. Oh. lumalabas na Robredo Tulfo ang nangunguna dito, no? Ayan, ulitin ulit ha. Tingnan nyo yung tambak ko, 56% to 22%. 22% sina VP Duterte at saka Senator Marcos. Sa balance Luzon, 61% po si Robredo Tulfo. Ngayon, tanongin natin yung mga DDS. Dahil sa survey nila na commission na pabor kay Sara, naniniwala sila sa survey. O eto, naniniwala kayo dito? Hindi. Di ba naniniwala kayo sa survey? O namnamin nyo to. Non-commission to ha. Walang bayad. Boom! O. Sa Visayas. kabila naman, si VP Duterte at saka Marcos, 23%. So, makikita nyo ho, yung balance Luzon at saka NCR, mas dilaw, mas pink, Yeah. mas naglilin, no? Hindi ibig sabihin lahat ng region ganyan, ha? Kasi for example, sa balance Luzon, ang Cagayan Valley talagang, ano yan, Duterte yan, no? Ilocos, Duterte Marcos pa rin yan. Mm. Pero pag bumaba tayo pag tinignan yung kabuuan, balance Luzon at saka NCI, doon ho ang baluarte ng Robredo Tulfo, yung tandem na to. Pangalawa, sa Visayas po, Teka lang, Prof, tied na. sorry Prof, sisingit ako. Ilocos, Duterte, Marcos. Because of Aimee. Yes, because of Aimee, no? And in many Sino yung mga taga-Ilocos dito? Sino yung mga taga-Ilocos? Boboto nyo si Aimee? Kung sakali lang ha, boboto kayo kay Aimee? Ba? Hindi na kayo kinilabutan? Mismong kapatid, winawalang yan ni Aimee? Oh, boboto nyo? Sino naman kayo mga taga-Ilocos ang siraulo na boboto dyan kay Aimee? Doon, tinatakwil na yan sa Ilocos eh. places there, Yeah. malakas talaga. Malakas pa rin yung Marcos. Nagdadala ng boto sa kanila, no? Sa grupo nila. Sa Mindanao naman, tabla sa tabla sa Visayas, pero yung Oo. Mindanao is another story. That's like sobrang tambak din naman Sobrang yung pink. Sara. Oo. Oo. So yan, nakikita niyo naman. So yung ganito ka-tight yung race at ganito rin yung hindi ko kasi alam kung nakuha niyo yung yung political map na nilabas namin this morning. Pag tingnan niyo yung map na yon, pink Luzon, NCR, pink yan. Sa gitna, tied sila, up for grabs yan. Tapos sa baba, Mindanao, yan, nakita niyo na, yan, yan po. So, makikita niyo yung map, Balance Luzon, NCR, that's North and South Luzon, lahat yan, pink na yan, no? I mean, siya nangunguna, no? Nakita niyo naman, lalaki ng tambak yan Yes. ng Robredo Prof. Tulfo. Prof, si Yeah. Chicky Verhel po ito. So, ibig sabihin po ba nun, kasi dati, di ba, yung pagitan ng dalawang tandem na to, sabi mo, 15 to 20 points. Kumbaga, pabor kay VP Sara and Senator Aimee Marcos, no? Pero sabi mo nga ngayon, nakita natin, 45 and 42. So, close na close. Sabi mo, parang tie na. Statistically Yes. tied siya. Ibig sabihin ba nito ay nag-strengthen yung Raffy Tulfo and Lenny tandem o nag-weaken yung Aimee and Sara tandem? Okay, pag titingnan natin over the last 12 months, definitely nag-strengthen ang Robredo Tulfo tandem kasi tambak nga sila all of last year eh. 15 to 25 points ang lamang ng Duterte Marcos. Ngayon, humabol sila. Pero kung quarter to quarter, parang humina ng konti, no? Yung kay Mayor Lenny at saka Senator Raffy. Kasi nung first quarter, ito yung numbers, Duterte Marcos, 40%. Robredo Tulfo, 44%. So doon makikita mo talagang may lead sila doon. Nung first quarter of 2026. Pero yung lead na yan, wala na. Technically tied na sila ho. Dikit yung laban. Pero ibig sabihin competitive yung 2020 race natin if the elections were held during the survey period na July 4 to 11. Yeah. Pero yung battleground, Visayas po. Okay? Ayun. Marami pa hong undecided, no? It's more than it's more than 10 percentage points, no? So 8% ang nagsasabing wala silang sasagutin. Don't know, that's 12 percentage points. Or 12 pala, sorry. 13%. So about 13% are still undecided. Pero So ganyan kadikit, may undecided ka pa, it's a close competition.
So eto ngayon yan mga kababayan.